Lalaki. Ang batang lalaki na isinilang ng sabay sa pagsikat ng bituin ng Aquarius. Magkakamit siya ng mabuting kapalaran na may kinalaman sa talino ng kanyang isip. Magbubunga ang kanyang mga pagsisikap sa pag-iisip at bihasa siya sa paggamit nito sa pangangatwiran. Kilala siya sa pagkakaroon ng maayos at malinaw na pag-iisip sa harap ng maraming tao. Mahusay siyang magsalita at makipagdebate. Samantala, mamahalin niya ang lugar na kanyang sinilangan o pinagkakalooban ng liwanag. Kanyang pangarap ay ang maglakbay sa ibang lupain, kung saan inaasam niyang matagpuan ang kasiyahan at kaginhawaan sa kanyang pagkatao. Kung sakaling magkaroon ng kabiguan sa ibang lupain, makakabalik siya sa kanyang bayan. At sa lalong madaling panahon ay makakamit niya ang mga kapaki-pakinabang na bagay na kanyang natipon sa kanyang paglalakbay. Malambot ang kanyang puso para sa mga taong magalang sa kanya. Ngunit, siya ay magiging isang mabangis na kaaway kung pakitaan ng masamang hangarin. Hindi siya sakim, ngunit napakatampuhin kung sakaling ipagkait ang isang bagay sa kanya. Bukod dito, ang paglalakbay sa karagatan ay mapanganib para sa kanya. Malamang na masaktan siya at dumanas ng maraming karamdaman sa loob ng kanyang buhay. Magtitiis siya ng matinding sakit pagdating ng kanyang ika-30 na taon. Kung matatag at taimtim ang kanyang panalangin sa Diyos, makaliligtas siya sa nakakatakot na sakit na ito. Wala nang mapanganib na karamdaman ang darating sa kanya, at kung malakas ang kanyang pangangatawan, ma-enjoy niya ang mahabang buhay hanggang sa gulang na 82 na taon. Siya ay matulungin sa mga mahihina sa kanilang bayan, lalo na sa panahon ng pagdiriwang. Magiging isang ama siya ng mga anak na puno ng kanyang pagmamahal at magiging isang tapat na asawa. Babae. Ang batang babae na isisilang sa mundo habang nagniningning ang bituin ng Aquarius. Siya ay pagkakagulatan at igagalang ng mga tao. Malamig ang kalooban. Mahirap papaniwalain sa mga bagay na hindi niya nakikita. Katangian niya ang laging itinatanghal ang tunay na katotohanan. Kaaway niya ang panloloko. Ang kanyang mukha ay maputi at hindi masyadong makinang. Kung bibigyan ng pagkakataon, makakamit niya ang mataas na karunungan at hahawak ng mga mabubuting tungkulin. Ang kanyang pag-ibig ay sumisibol hindi dahil sa romansa o ningning, kundi dahil sa kabaitan at magandang asal ng lalaking nagmamahal sa kanya. Walang pag-asa para sa kanya ang isang lalaking mapagkunwari. Mahilig siyang magbasa ng mga libro hanggang sa kalimutan niya minsan ang pagkain at sapat na pahinga. Hindi siya mahilig tumingin o gumawa ng mga gawaing bahay. Isinilang siya para sa pag-aaral. Dapat niyang iwasan ang labis na pagtatrabaho o pag-aaral, sapagkat kung hindi, magkakaroon siya ng sakit na maaaring makasira sa kanyang katawan. Aabot niya ang gulang na 62 na taon kung mag-aalaga lamang siya ng mabuti sa kanyang katawan. Kung hindi, maaari siyang mamatay dahil sa isang sakit pagdating ng kanyang ika-35 na taon. Kailangan niyang iwasan ang biglaang pagkapagod. Dapat niyang gawin sa tamang paraan at oras ang pagligo, paghugas ng paa, at iba pang gawain upang maiwasan ang pasma.